Yan. Duterte skips House budget plenary debates. So, yun ang sabi niya. The proposed budget of the OVP next year remained in limbo. Ayan na naman. Wala na namang wala na namang finality. Hindi na naman na-aprobahan kasi absent na naman siya. Remained in limbo after Sara Duterte stood up the House of Representatives which scheduled plenary debates on Monday. Kanina ho yan, September 23. A ranking House member said it might take the final stretch of debates to tackle the proposal. Ihuhuli na siya. Huli ka na, Sara. Oo, kasi sa OP tapos na. Yung sa OP tapos na. Sara is a beach. A ranking House member said it might take the final stretch of debates to tackle the proposal. The 6.352 trillion General Appropriations Bill has been scheduled for final approval on Wednesday, September 25. Alam mga Kojero, ito lang Ang bait pa nga ni PBBM kay Sara, imagine. Imagine pinirmahan niya yung 2 billion na initial request ni Sara. Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo na yung bank account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, andyan, ayan, nakasulat Coach Jarrett. Yan, wait, lalakyan natin. Yan. Makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yan. In a press briefing, House Minority Leader Marcelino Libanan neither Duterte nor her authorized representative showed up. O kahit sino pala walang pumunta. As in boycott. He added some OVP personnel were present but were not authorized to participate in the deliberations. Baka kasi hindi mga USEC, baka mga lower level o hindi mga USEC level. Kaya hindi na pinag-participate. House Bill number 10800, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. It's a motion that we continue consideration of the said House bill. Is there any objection? There being none, motion is approved. September 23 ang ika-6 na araw ng deliberasyon ng plenaryo ng Kamara para sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAB, kabilang sa nakaschedule na talakayin ang panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayunman sa sulat ng pangalawang Pangulo kay Representative Sia Alonto Adyong, ang sponsor ng proposed budget ng Office of the Vice President o OVP, iginiit ng tanggapan ng Vice Presidente na ipinauubaya na nito ang plenary deliberation ng panukalang pondo nito sa House of Representatives. Ito ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Duterte sa pagdinig ng kanyang panukalang pondo para sa susunod na taon, una noong September 10 budget hearing ng House Committee on Appropriations. Ang hindi pagsipot sa House panel hearing ang naging dahilan kung kaya't inaprubahan ng komite ang rekomendasyong tapyasan ng higit kalahati ang panukalang budget ng OVP at i-realign sa mga programa ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Ang rekomendasyong ito dadaan sa plenary deliberations. As of 4:30 p.m., hindi pa rin sumasalang sa plenaryo ng Kamara ang OVP budget proposal. Nagtatanong pa rin kami, nasaan po ang ating Vice President? Kasi kanina naka-schedule po kami sa 10 o'clock at walang magandang explanation. Hanggang ngayon po ay hinihintay po namin sa araw na ito. Sana po ay magkaroon tayo ng pagkakataon talakayin ang kanyang budget. May ilang kawani naman ng OVP ang dumalo sa plenary deliberations ngayong araw. Sa September 25 ang nakataktang pagpapasa ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill sa ikatlo at huling pagbasa. Naghahanap siya, nasaan ang Vice Presidente may nabasa po akong report na nung weekend, nasa Calaguas Island sa Camarines Norte, pero weekend naman yun. At ang importante, ngayong araw, napakahalaga po ng budget hearing. Yung sabi niya. Dito po yung pinakamalaking piece of legislation na lahat naman po tayo busy at sa aking experience bilang mababatas,
Pag budget hearing po, lahat ng heads of offices ay nag-a-attend. At kung hindi ka man mag-attend, kailangan may valid reason ka. Kung hindi ka naman may valid reason, magtalaga ka ng responsableng tao na tatayo para sa'yo. Pag tinanong ka, ay masasagot. O, yun. Tama naman. Kung nirerespeto mo kasi yung kapangyarihan ng lower house, or at least, kung nirerespeto mo yung kapangyarihan ng kongreso para gumawa ng batas, at nirerespeto mo rin na yung budget ay isinusulat ng ating kongreso dahil yan ay isang batas. Batas yan eh. Kaya nga ang ginagawa ngayon yung General Appropriations Bill. Bill pa lang siya. Bill. Hindi pa yan law. Kaya hindi pa siya act. Kapag napirmahan na ni PBBM bago mag-December, batas na yon. So, GAA na siya. GAA. Right now, it's still GAB or GAB. Bitsara si Sara. Diba? Ano ba naman yung I mean, wala namang mawawala sa iyo eh. Ngayon, kung tanungin ka ng isa, dalawang tanong, 'di ba? Ulit-ulitin mo lang yung sinasabi mo. I live up to the Congress, the wisdom of Congress, blah blah. I'll forgo the defense of my budget, the wisdom, blah 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 blah. Ganun, ulit-ulitin mo na lang 'yun. At least nandun ka. Vice President Sara Duterte proved that she has zero interest in defending her office's 2 billion budget request for 2025 by opting to relax in Calaguas Island. Wow. Camarines Norte then attending the plenary debate scheduled Monday, September 23 at the House of Representatives. Alam niyo mga kotsero, naalala ko nung si PBBM ay nagpunta ng F1. Alala niyo yun? Oo. Nung si PBBM ay nagpunta ng Formula 1 qualifiers. I think it was the qualifiers last year or no September. Ay, wagas, galit na galit ang mga DDS. Wagas talaga, oo. Sabi nila, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? By invitation yun. Hindi yun, hindi yun trip-trip lang niyang pumunta. Hindi yun basta-basta. Hindi yun trip-trip lang. So, pwedeng yun, pwedeng business and pleasure yun, sabay. Etong kay Sara, wala. She just invited herself. Ando na ako sa Camarines Norte. Malapit na ako sa Camarines Norte. Nagpenya Pransya na ako. Oo. Sabay ko na to. Magbabakasyon na ako sa Calaguas. Ay, kusay. Napaka-smart. Pagdating sa bakasyon, napaka-smart. Oo. Ganon. Ayun na nga. O, nakita kasi siya. Anis Cooper. Tindin is Cooper. Said Duterte was in Calaguas Island from September 21 to 22. Saturday, Sunday. Teka, wait. Saturday siya nasa Prenya Francia, di ba? In a letter dated September 11, 2024, Duterte told the Office of the Vice President's budget sponsor, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, that she's leaving the plenary deliberation of the OVP's proposed funding to the House of Representatives. What does that mean? Ano ibig sabihin nun? Na iiwan mo sa House of Representatives yung plenary deliberation? Budget mo yan? Diba? Anong malay ng lower house sa budget mo? Budget mo yan. Pumunta siya doon, mababatigo siya. Wala siya doon, mas lalo siya mababatigos. So the lesser evil is to be there. Pinano na niya yung bakasyon niya, September 11. Nagsabi na siya, hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta September 11. Hindi ako pupunta. Umalis daw siya ng September 23. So kanina yun. Baka kaninang alas 12 siya ng check-out. Pa-check-out pa lang siya ng September 23. Ganda-ganda. Oo, ganda. Napaka-responsable mo talaga, VP. Napaka-responsable mo. Oo. Ang laki mong pakinabang sa mga Pilipino. Promise. #sarcasm. Pwede bang lagyan ng sarcasm sa ilalim. The Union 1st District, Paulo Ortega. Sabi niya, if these reports are accurate, it is deeply concerning that the Vice President chose mas pinili daw niya ang leisure over fulfilling her constitutional duties to the nation. Nakakagulat po ba? Kong Ortega, nakakagulat po ba na mas pinili niyang magbakasyon kaysa gawin ang trabaho niya? Huwag po kayong magulat. It's all but normal for Dutertes. Oo, normal ho sa kanila yan. Huwag na ho kayong magulat pag ginawa ni Sara to. Ginawa na ho nga niya yan sa
sa Germany. Oo, 'di ba nung rumaragasa yung bagyong Karina sa Pilipinas, habang ang mga Pilipino tawag dito, naglilimas ng mga baha sa kanilang mga bahay, habang ibang Pilipino ano ito, nabibiktima ng mga baha, etc., etc. Ang ginawa ni Sarah, allegedly nanood pa siya ng Taylor Swift concert. Nag-Eras tour pa siya. Dapat automatic na sa utak natin yung mga kongresista. Oo, wag na ho natin state yung obvious. Wala ho talaga siyang pake. The budget deliberation is a critical process, one that ensures transparency and accountability in the use of public funds. Ay, Kong, sinabi nyo ang dalawang salitang allergic si Sarah. Wag ho kayo magbabanggit ng salitang transparency at accountability sa kanya. Pag narinig niya ho yan, nangangati siya. Pag ano, pag allergic ho siya dyan, Kong Ortega, wag niyo hong babanggitin ang salitang transparency and accountability. Oo, mag-a-allergy siya dyan. Wag ho. Pag nga binabanggit niya yung salitang transparency at accountability, nabibilaukan siya nagbabaray lalamunan niya kasi hindi sana yung katawan niya sa transparency at accountability. Oo, ganun ho yun. Kaya wag niyong expect na si Sarah uunahin ng transparency at accountability. The budget of the OVP is not just a number, it represents the people's money. The Vice President should be present to answer questions and justify the allocations, especially since her office plays a significant role in national governance. At dito mali si Kong. Oo. I don't think the office of the Vice President plays a significant role in national governance. Oo. Mukhang hindi naman po yata ganun. Wala ho, constitutionally speaking, walang ibang mandate ang Vice President kung hindi maghintay. Yun lang naman talaga. Constitutionally speaking. Oo. But for the most part, wala akong ibang constitutional mandate ang Vice President. So it's not really significant yung trabaho niya. Actually, kung tutuusin, ang pwede nga lang talaga ibigay sa kanya yung sakto lang sakto lang para sa opisina niya. Yung para sa head office niya, wag niyo na isama yung satellite office kasi alam niyo yun, yung satellite office niya, I have a feeling, and I think I'm correct in this assumption if I say this. Yung ano niya, yung satellite offices niya, it's her parang kung money laundering, yun yung laundering niya, yung satellite office. Kung let's say lang naman, hindi ko naman sinasabi money laundering yung ginagawa niya doon sa satellite office. Yung konsepto lang ba ng money laundering? Na kapag may nakuha kang pera, para magmukhang legitimate yung paggastos mo ng pera, pinapadaan niya sa satellite offices. Wala siyang constitutional mandate, number one. Tapos yung kanyang mga proyekto that are redundant to the projects of a DepEd, not DepEd, DSWD, DOLE, and DOH ay tinanggal na, 'di ba? Nirealign na, nilagay na sa mga ahensya. So technically, ang dapat na lang talaga niyang buhayin is her main office, yung head office niya. Other offices, wala na. Tapos na 'yun. So, bahala siya kung paano siya kukuha ng pondo doon. May 51 billion naman yung kapatid niya, 'di ba? Manghiram muna siya doon. Pwede naman yun. Manghiram muna siya doon sa 51 billion ng kapatid niya, di ba? Walang problema. Carry lang. So actually, as far as operation budget is concerned, kahit yung na lang, pambuhay na lang ng opisina niya. Kasi, wala yung Office of the Vice President is a constitution din nagdidikta dyan Constitution din nagdidikta dyan. Nasa constitution yan na meron dalawang iahalal, isa ay presidente at isa ay vice-presidente. Ito sabi, ibinida ng Facebook post ng Inday Sara 2.0 page ngayong Lunes ang mga larawan ni Vice President Sara Duterte kasama ang mga opisyal ng Banokbok, Barangay Mangkayawan at si Vinsons Camarines Norte Mayor Eleanor Segundo. So confirm. Actually, mga kotsero, mas na-confirm pa na nagpunta siya ng Calaguas. Hindi ko alam hindi ako sure kung real time. Ibig sabihin, pagka-picture, in-upload na agad. Bakit? Kasi, ang arrival niya, arrival of VP Sara Duterte for her meet and greet with people of DAET from different sectors. So, ayan, ayan.
Arrival daw. 8 hours ago in-upload, 3:03 PM. Baka kagaling lang niya, galing Calaguas Island yan. Kabababa lang ng bangka. Oo. Baka ganun. So, ibig sabihin, nasa Calaguas nga siya noong 10 o'clock. Sa oras ng hearing. Tama ba ako? At the very least, irespeto mo naman yung yung mga taong bumoto sa'yo. Kasi binoto ka eh. Hindi lang naman Davao City ang bumoto sa'yo eh. Kundi sana kung Davao City lang bumoto sa kanya. Walang problema. 'Di ba? Kung Davao City lang bumoto sa kanya, okay lang yun. Pwede niyang walang yain kahit napakababait ng mga tao sa Davao, kahit hindi nila deserve yun. Kasi lugar lang naman niya yun eh. Pero syempre, hindi pa rin tama yun. Kung nasa Davao ka, walang problema. Gawin mo yung kawalangyaan mo. Kasi baka yung mga tao doon sanay na sa mga katulad mo. Sanay na sa kawalangyaan mo. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?